ang ginintuang kanang paa na si Luo Maydong. Isang winning goal. Pangatlong beses niyang pinangunahan ang Team Micheng para makuha ang kampyonato sa liga at naging isang alamat sa football. Pagkatapos ng laro, dahil si Luo Maydong ay mayabang at padalos-dalos, magsalita siya ng masama at binugbog siya ng fans ng kalaban, binasag ang kanyang ginintuang kanang paa, ang alamat ng football, ay biglang nawala. Hoy, tagalinis. Hindi mo ba alam na dapat mong ibalik ang bola sa akin? Kuya Luo, okay ka lang ba? Kuya Luo? Taong 2025. Hala, hindi kaya 10 taon akong walang malay? Ibig sabihin ba, 10 taon, akong naglinis dito sa stadium? Kuya Luo, hindi ka naman kaya nabaliw dahil natamaan ka ng bola? Team Leader Bian, matagal na kayong hindi nakakabayad sa upa ng field, kaya umalis na kayo agad. Boss Kao, kailangang sumali ng Team Micheng sa Wuchao League. Hindi kami pwedeng mawala ng training ground. Nagmamakaawa ako. Huwag niyo kaming paalisin. Ang Team Micheng sa Wuchao League ay laging huli at ngayong taon ay 7 beses na kayong natalo ng sunod-sunod. May balitang kumakalat na ang Micheng ay wala na talagang pag-asa. May punto pa ba na mag-training kayo? Ang Team Micheng ay ang kuponan ng alamat ng football. Marami itong kasaysayan. Sa susunod na laro, siguradong mababawi rin namin ang panalo. 10 taon nang nawawala ang football legend nyo. Ngayon, ang Team Micheng ay wala nang makuha na sponsor. Mabuti pang mag-disband na lang kayo kaysa ituloy pa ang pag-upa. Bata pa lang ako pinapanood ko na siyang maglaro. Siya ang inspirasyon ko. Ano man ang mangyari, ililigtas ko ang kuponang ito. Boss Kao, ito po ang kwintas na pamana ng tatay ko sa akin bago siya mawala. Ito na lang po ang pambayad namin sa field. Nakikiusap po ako sa inyo. Sige na nga. Hindi ko akalaing sa 10 taon kong walang malay, ay aabot ang Team Micheng sa ganitong malalang sitwasyon. Kailangan kong gumawa ng paraan para matulungan ang koponan. Masyadong mabagal ang hakbang mo. Kung sumipa ka ng mas maaga, siguradong pumasok na ang bola. Ikaw na basurerong tagalinis, ano ba ang alam mo sa football? Kung talagang magaling ka, bakit hindi ikaw ang maging captain? Noong naglalaro na ako, ay isa ka pa lamang ballboy na tagakuha ko ng bola. Kuya Ma, hayaan mo na siya. Hayaan mo na. Tama na. Kuya Ma, huwag ka nang magalit. Si Tito Luo sa team natin ay 10 taon nang tagalinis, maituturing na rin siyang senior natin. Mabuti pang mag-training na lang tayo ng maayos. Training? Anong silbi ng training? Sasabihin ko sa inyo, sa ganitong bulok na team, kahit isang araw ay ayoko nang manatili. Kuya Ma, anong nangyayari sa'yo? Team ng God of Football? Sinabi ko nang aalis na ako. Basura. Wala itong kwenta. Umalis na si Kuya Ma? Ibig bang sabihin bilang substitute forward, ay ako na ang magiging main player? Si Kuya Ma ang ace player ng team natin. Ngayong wala na siya, hindi na rin kami maglalaro. Sabi ng God of Football, huwag susuko at huwag bibitiw. Nakalimutan niyo na ba iyon? Hindi naman namin gustong sumuko, pero hindi na talaga namin kayang magpatuloy. 3 taon na tayong kulelat, 7 sunod-sunod na talo, napakakahiya na. Huwag muna kayong umalis. Makakahanap din tayo ng paraan. Magtiwala kayo sa akin. Ang aking Tinghu Mandarin Duck Kick ay nasa 3% na ng lakas ng God of Football. Kapag ako ang forward, tiyak na mananalo tayo sa laban. Kuya Peng, huwag mo kaming biruin. Alam namin ang laro mo. Ate Wei, hindi sa ayaw naming maglaro, pero 2 araw na lang bago ang laban. Paano tayo mananalo kung si Kuya Peng lang ang forward natin? Kailangan nyo ba ng forward? Baka gusto nyo na ako ang sumubok. Tito Luo, pwede ba huwag ka nang manggulo? Football team kami, hindi kami tagalinis. Tama. Dahil sa paa ko na to, Sinasadya mo ba kaming hiyain? Totoong hindi maganda ang record ng Team Micheng sa Wuchao League, pero wala kang karapatan bilang isang pilay na turuan kaming maglaro. Tito Luo, kapag nanalo kami sa laro, bibigyan kita ng bonus. Kaya huwag ka na munang manggulo rito, okay? hindi po. Ako,
Tungkol sa striker, gagawa ako ng paraan. Maghanda na muna kayong lahat para sa laban. Kailangang maipanalo natin ang laro 2 araw mula ngayon. Wala na tayong oras. Malapit na ang laban. Manalig kayo sa akin? Matutulungan ko kayong lahat na manalo sa lahat ng laro ng Team Micheng. Tito Luo, wala ka na talagang balak tumigil, di ba? Tama na. Inaamin kong hindi maganda ang standing ng team. Tinatanggap ko yon. Naiintindihan ko ring gustong umalis ng mga players, pero pwede ba huwag na kayong mag-away-away sa loob? Gusto ko lang namang protektahan ang orihinal na team ng God of Football. Bakit ang hirap gawin? Kasalanan mo ito. Pinaiyak mo ang team leader. Gusto ko lang talagang makatulong sa team. Ikaw pa. At bakit naman? Dahil ako ang God of Football. May lakas ka ng loob na magpanggap bilang football god? Ang football god 10 taon na ang nakakalipas nang nawala siya. Ang football god ay pwedeng bingi, pwedeng bulag, pero siguradong hindi siya magiging isang pilay na hindi makasipa ng bola. Idol ko ang football god. Kaya paano mo siyang nagawang hamakin? Parurusahan kita at papilayin ko rin ang isa mo pang binti. Tito Luo, masasaktan ka kapag nagpatuloy ka pa. Kaya ako talaga, kung hindi ka naniniwala, magsukatan tayo. Ang sabi ko, ayaw mo makipaglaban sa akin dahil takot kang matalo sa akin? Takot kang matalo sa isang tulad kong pilay. Naghahanap ka ng gulo. Sanpeng, pwedeng ba na sa bawat pagkakataon ay huwag kang masyadong padalos-dalos? Nakakaasar na ang palaging pagkatalo, tapos nanggugulo pa siya at nagpapanggap bilang football god. Dapat siyang maturuan ng leksyon. Turuan siya ng leksyon. Tito Luo, umalis ka na bago ka pa. Totoong masaktan dito. Huwag kang mag-alala, Ate Wei. Hindi namin siya sasaktan. Hindi ba't gusto mong lumaban? Pagbibigyan kita. Baka sabihin mong pinagkakaisahan kita. 10 metro ang layo, walang goalkeeper. Kapag naipasok mo ang bola, ikaw ang panalo. Sa lagay na iyan ng binti niya, makakaskor ba siya? Isang malaking biro. Kung hindi mo kaya, lumayas ka na ngayon din. Huwag mo nang hintayin na masira pati ang isa mo pang binti. 10 metro. Hindi talaga iyan pwede. 10 metro na nga lang ay hindi pa pwede? Gusto mo bang itabi ko na lang ang bola sa mismong goal? Wala naman palang goalkeeper. Siyempre, mas maganda kung mas malayo. Labinlimang metro? 20 metro? Ibig bang sabihin ay sisipa siya mula sa layo na 30 metro? 30 metro? Isa na iyang napakalayong distansya para tumira. 30 metro? Ay kulang pa. 30 metro? Hindi pa sapat ito. Sa distansyang ito, kahit pa si Kuya Peng, hindi makakasiguro na makakascore siya. Apat na pung metro. Napakalayong distansya na nito para itira. Kahit ang mga sikat na player dito sa atin, o kahit pa mga world-class player, hindi garantisadong maipapasok ang bola. Alam mo ba kung gaano kalayo ang 40 metro? Gamit ang pilay mong binti? Sa tingin mo ba maipapasok mo ang bola? 40 metro. Oras na para ipakita ng golden right leg ko? Ang tunay na galing nito. Baka nababaliw na ako dahil pumatol pa ako sa kanya. Ginagawa naman ito ni Tito Luo para sa team natin. Hayaan na muna natin siyang subukan. Ate Wei, bahala ka na kung panonoorin mo siya. Dahil kami, hindi na namin siya panonoorin. Tara na, umalis na tayo. Ako na. Tingnan niyo ang gagawin ko. Anong problema niya? Bilang God of Soccer na nanahimik ng 10 taon, ito na sana ang pagbabalik ko, pero bakit may nanggulo sa akin? Nandito silang lahat. Nandito silang lahat. Ma, bakit mo isinama si Wang Duoyo dito? Weiwei, binibisita kita. Pasensya na po, ngunit nag-e-ensayo kami. Kaya pakiusap, umalis ka na. Weiwei, anong klaseng pananalita yan? Bakit ganyan kakabastos kay Duoyu? Weiwei, sa 13 koponan ng Wu Chao, kayo ang nasa huli. At tinatawag kayo ng mga tao sa labas. Na 13 kapatid na babae ng Wu Chao. Kung ako sa inyo, wag na kayong mag-ensayo. Pumunta na lang kayo sa Ching Cheng team.
para maging mga cheerleader. Wang Duoyo, ang pagkapanalo o pagkatalo namin ay walang pakialam ang Ching Cheng team nyo. Umalis ka na. Kayo ang dapat umalis. Nakikita niyo ba to? Ang football field na ito ay nabili ko na. Boss Kao, nangako ka na ipapagamit mo ito sa akin. Pero napakarami kasing binigay ni Young Master Wang. Weiwei, kung papayag kang maging asawa ko, ibibigay ko ang football field na ito ng libre para sa Micheng team. Weiwei, hindi ba't pangarap mo na maibalik ang dangal ng Micheng team? Napakayaman at maimpluwensya ng pamilya ni Wang family at si Young Master Wang ay isa ring pangunahing manlalaro ng Ching Cheng team. Anong masama kung magpakasal ka sa kanya? Matutulungan ka pa niya. Ganoon ba kababa ang tingin mo sa akin? Napakabuti mo talagang stepmom. Kaya ko sa sarili ko na maibalik ang Micheng team sa rurok ng tagumpay. Bata ka pa. Wala kayong pera para sa pasweldo? At wala ring lugar para mag-ensayo? Anong masama kung tulungan ka niya? Kung ayaw nyo, umalis na kayo sa football field ko. Ginamit mo ang maruming paraan na ito para pilitin siyang magpakasal? Isa kang tunay na kahihiyan sa mundo ng football. Saan galing ang mabahong tagalinis na yan? Bakit ka ba sumasabat sa usapan namin? Tito Luo, totoong nabili na niya ang ball court. Hawak niya ang kontrata. Maniwala ka sa akin? Basta't hindi tayo susuko. At hindi bibitiw, lahat ng mga problema ay magkakaroon ng solusyon. Walang susuko, walang bibitiw, Huwag susuko, huwag bibitiw. Napakapamilyar ng pakiramdam na to. Walang susuko, walang bibitiw. Team Micheng, siguradong muling magiging kampeon. Magiging kampeon? May kakayahan ba kayo para roon? Kung may kakayahan kami, malalaman natin pagkatapos ng laro. Ikaw na mabahong tagalinis. Matapang ka rin ha? Sige, tapatan na tayo. Kapag nanalo kayo, mapapainyo ang ball court. Paano naman kung matalo kami? Kung matatalo kayo, magiging asawa kita. Kapag natalo, pakakasalan ko ang baklitang ito. Pero kung hindi namin susubukan, mawawalan ng tsansa ang Team Micheng. Weiwei, manalo o matalo, hindi tayo lugi. Pumayag ka na agad. Sige, pumapayag ako. Ate Wei, huwag kang pumayag sa kanya. Huwag ka nang maingay. Naniniwala akong gagabayan tayo ng Diyos ng basketball. Kakayahan ang puhunan para manalo at hindi ang paggabay ng kung sino man. Dating kampeyong koponan, umaasa na lang pala sa swerte para makapuntos, kahiya-hiya sa mata ng Diyos ng basketball. Ikaw ang goalkeeper ng kampyong koponan na si Huang Yuxiao. Ang hari ng mga zero-score game, kilala bilang ang pinakamalamang na makakaharang sa sipa ng King of Soccer, ang Huang Yuxiao. Huang Yuxiao, bakit ka sumali sa Team Ching Cheng? Siyempre, kinuha ko siya gamit ang malaking halaga para lang harapin kayo. Kung sa bagay, kayo sa Team Micheng, dati nang nagkaroon ng King of Soccer. Anong King of Soccer? Kapag ako ang nakatapat niya, kahit isang bola wala siyang maipapasok? Sino ka sa akala mo? Ang lakas ng loob mong insultuhin ang idolo kong si King of Soccer. Ang yabang naman nito. Huang Yuxiao, gusto ko ring masubukan ang galing mo. Si King of Soccer, ang simbolo ng Team Micheng. Kaya utang na loob, ngayon din, humingi ka agad ng paumanhin sa kanya. Humingi ka ng tawad. Mag-sorry ka. Humingi ka ng tawad. Magsorry ka. Kapag naipasok niyo ang bola, agad akong luluhod para humingi ng tawad sa inyo. Sige, isuot mo na ang knee pads mo at maghanda ka ng lumuhod. Anong gagawin mo? Sisipa ng bola. Umalis ka nga dyan. Ate Wei, nilait ng taong ito ang idolo ko. Kailangang maturuan ko siya ng leksyon. Mga basurahin. Sa tingin niyo talaga, malalampasan niyo si Huang Yuxiao? Nananaginip lang kayo ng gising. Hindi ko alam kung kaya ba ni Sanpeng. Huwag kayong mag-alala, team leader. Ang Lingbo Mandarin Duck Kick ni Kuya Peng ay may ibubuga rin naman. Kahit konti lang. Maghanda ka ng lumuhod. Eto na.
Ang batang uto-uto na ito, masyadong maraming pakitang tao, nakaapekto tuloy sa galaw ng paa at lakas niya. Ito na ba ang tanyag na Tinghu Mandarin Duck Kick? Ang galing nga talaga. Magkapares? Mukhang ibon lang naman sa tingin ko. Ang orihinal na koponan ng Diyos ng bola, ganito lang pala ang kalidad? Sa tingin ko, ang Diyos ng bola ay pakitang tao lang din pala. Gago, anong sinabi mo? Ang sabi ko, ang Diyos ng bola at ikaw ay parehong walang binatbat. Sanpeng, ayos ka lang ba? Ayos lang. Sa paghamak mo sa Diyos ng bola, hindi kita palalampasin. Medyo mahina ang galing sa laro, pero may sapat na determinasyon. Pwede pang maturuan. Isa pa, Tinghu Mandarin Duck Kick. Ang galing. Sanpeng, Sa ganyang kakayahan, siya pa ang striker ng Team Micheng? Kaya naman pala ang Team Micheng ay pang ika-13 kapatid lang. Sino pa? Mga kapatid, sabay-sabay tayo. Kahit natsamba lang ito ngayong araw, kailangan nating makascore kahit isa. Hindi natin dapat ipahiya ang Diyos ng football. Hindi nga nagkamali, isa kang kampiyon na goalkeeper. Napakagaling ng panlasa ni Duoyu. Future mother-in-law, masyadong mataas ang papuri niyo. Sanpeng, ayos ka lang ba? Ate Wei, pasensya na po. Wala akong silbi. Sinasadyang gumamit ng bola para manakit? Napakasama talaga ng asal nila. Ang football ay laro para sa malalakas. Ang mga lamyang team na kagaya nito ay hindi dapat naririto sa court. Tinuturuan ko lang naman sila ng leksyon. Naging napakabait ko na nga sa lagay na iyan. Tama. Tamang-tama ang sinabi mo. Wei, malinaw na naman ang resulta ngayon. Kailan ba tayo magpaparehistro ng kasal? Magaling ang sinabi mo. Ang football ay laro nga para sa malalakas. Ngayon, ipakita nyo sa akin, kayong mga nagpapanggap na malalakas, kung hanggang saan ba talaga ang galing nyo. Hindi nga. Ikaw na basurero ka. Gusto mong lumaban kay Huang Yushu? Wei, ito ba ay isang soccer team o isang ampunan para sa mga lumpo? Hindi mo nga kayang lumakad ng diretsyo. Wei, ano ba itong kalokohan na ginagawa mo? Wala na bang ibang tao sa Team Micheng? Nagpadala pa talaga kayo ng isang pilay. Noong hindi ako nakatingin, naka-score ka ng goal, isang malaking insulto ito para sa akin. Hinding-hindi ako makikipaglaban sa taong tulad nito. Huwag ka munang umalis. Walang iwanan at walang susuko. Dapat tayong maniwala sa ating mga kakampi. Wang Yushou, ayaw mong lumaban? Ibig bang sabihin nito ay sumusuko ka na? Nananaginip ka ng gising. Kapag umalis ka, sino nang magbabantay sa goal para sa akin? Dagdagan ko ang bayad sa'yo. 100,000. 300,000. 300,000 dolyar. Ayos na ba iyan? Boss, i-transfer mo na ang pera. Nakagastos na naman ako ng 300,000 dolyar. Paniguradong papagalitan na naman ako ni tatay. Huang Yushou, turuan mo sila ng leksyon? Bigyan mo na lang ako ng resibo mamaya. Kung hindi dahil sa 300,000 dolyar na ito, hinding-hindi ka magkakaroon ng pagkakataon sa buhay mo na makasama ako sa iisang court. Wang Yushou, tandaan mo ito. Ito nang magiging pinakamahalagang sandali ng iyong career. Hindi kaya?
Isa talaga siyang alamat sa soccer. Nakatatawa naman ito. Ang kapal ng mukha ng taong itong magyabang na kaya niyang talunin si Huang Yushu. Teka, sandali lang. Hindi ba masasayang ang 300,000 dolyar ko? Weiwei, bakit ayaw mo ba talagang maniwala sa sinasabi ng mama mo? Bakit ka nakikipagsabayan sa ganyang klase ng tao? Anong? God of Soccer. Hindi ba't God of Shoes lang siya? Akala ko pa naman kung anong nakakamanghang tira iyon, pero anong nangyari yan? Sinasayang mo lang ang oras ko. Pasensya na kayo. Ayos lang iyon, Tito Luo. Naging masyado lang akong umaasa. Ate Wei, noon ko pa sinabi sa'yo na ang taong ito ay isa lang panggulong walang kwenta. Humingi ako ng paumanhin dahil hindi pa ako handa noon. Pinagbigyan ko lang muna siya ng isa. Subukan natin muli. Siguradong tatalunin ko siya. Huang Yuxiao, may lakas ka ba ng loob na lumaban muli? Hoy Pilay, hindi ka pa ba tapos? Sige, pagbibigyan kitang muli para naman ang 300,000 dolyar ni President Wang ay hindi naman masayang ng ganoon lang. Dahil nagbayad na rin naman ako, manonood na lang muna ako at titingnan kung paano ka mapapahiya. Dapat ay dahil ito sa proteksyon sa kanang binti ko na hindi pa natatanggal, kaya naapektuhan ng galing ko. Ayon, Ang taong ito, nabaliw na ba siya dahil natamaan ng bola? Masyado naman niyang minamaliit ang kalaban. Itoy, hindi ba't iniisip mo na nang gugulo lang ako? Bibigyan kita ng pagkakataong ilabas ang galit mo? Sipain mo ang kanang binti ko. Wag na, Uncle. Ang binti mong iyan ay pilay na. Kapag sinipa pa kita, baka lalo ka lang mabaldado. Oo nga, Tito Luo. Ang magandang intensyon mo ay tinatanggap na namin. Pero ang binti mo, wag na nating ituloy iyan. Ayos lang ako. Lakasan mo ang sipa. Sa pagkakataong ito, siguradong gagana ito. Anong gagana? Halika na, sipain mo na agad. Sige, hindi na ako mag-aalangan. Sige na. Sa wakas, ayos na. Gagamitin ko na rin itong pagkakataon para subukan ang lakas ng batang ito. Hindi rin masama, may potensyal siya. Huang Yuxiao, ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kanan kong binti at ang tunay nitong lakas. Ang binti mo, sigurado ka bang ayos lang ito? Kapag hindi pa natin na-score ang sipang ito, hindi ba tapos na tayo? Huwag kang mag-alala, warm up pa lang ang kanina. Ngayong wala na akong pasan, siguradong mananalo na tayo. 10 na taon na simula noong huli akong naglaro. Sakto at gagamitin ko ang Huang Yuxiao na ito para mag-ensayo. Talagang wala kang alam sa kakayahan mo. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong matatalo kita at tatanggapin mo ang iyong pagkatalo. Kung ganoon, sa pagkakataong ito, ay galingan mo naman. Ito ay ang sikretong teknik ng God of Soccer, ang Tinghu Volley. Ito talaga ang sikat na kasanayan ng Diyos ng bola. Totoo talaga ito. Paano niya natutunan ang kasanayan ng Diyos ng bola? Siya na kaya ang Diyos ng bola? O ano? Susuko ka na ba? Kung hindi ka papapayag, gawin nating muli. Imposible, hinding-hindi ito mangyayari. Paano pumasok ang bola? Hindi ba si Huang Yuxiao ang champion goalkeeper? Huang Yuxiao, pinaglalaruan mo ba ako? Kahit mahawakan ng bola ay hindi mo magawa. Binigyan kita ng 300,000 dolyar, pero tila wala itong saysay. Swerte lang yan. Ulitin natin. Kahit ulitin niyo pa, hindi mo pa rin mahahawakan ng bola. Sinadya ko lang nabigyan siya ng pagkakataon. Huang Yuxiao, sa pagkakataong ito, huwag na huwag mong hayaang makalusot siya. Sa mundo ng putbol, ang mga makakagaya sa sikat na kasanayan na tinghu, kick, ay kakaunti lamang. Sino ba talaga siya? Kung ganoon, sa oras na ito, magseryoso ka na.
Nakuha ko na ang tiyempo. Sa pagkakataong ito, lalaruin ko muna siya. Ngayon na. Hindi ito maaari. Paano mo ako naloko? Ito? Paano ito nangyari? Isa lang siyang hamak na janitor, pero bakit siya ganyan kagaling? Wala kang silbi. Huang Yu Shao. Totoong Huang Yu Shao. Ganoon lang kadaling, naloko ang champion na goalie para maipasok ang bola sa net. Ang galing niya sa laro. Kamukhang kamukha siya ng god of football noon. Ang sipa na yun ng matanda. Mukhang interesante ha. Maayos ang kontrol niya sa tiempo. Marahil isa siyang dalubhasang nagpapanggap lang? Hindi. Kahit na top star pa sa football, ang tindi ng ganoong klaseng sipa at mga peking galaw bago tumira. Ang tanging makakagawa niyon ay ang god of football lang. Tito Luo, maaari kayang, siya nga ang god of football na nawala 10 taon na ang nakakaraan. Tingnan mo, sinabihan na kitang magseryoso. Hindi mo man lang nahawakan ng bola. Ito ba ang maalamat na special technique ng God of Football? Na, kung tawagin ay Rabona? Lindik? Talagang hindi ko mahulaan ang direksyon ng bola. Huang Yu Shao. Bakit mo ba kinakausap ang sarili mo? Ganun na nga kabagal ang bola, nagkamali ka pa rin sa pagsalo, isa ka talagang walang kwenta. Wang Duoyu, tumahimik ka na. Kung kaya mo, ikaw ang pumalit. Gagawin ko. Wala akong kinatatakutan. Hindi ako naniniwalang hindi ko kaya ang isang mahinang tao. Hoy janitor, ipakita mo na ang lahat ng galing mo. Hindi ako natatakot sa iyo. Para sa iyo, gagamit lang ako ng 3% ng lakas ko. Ang ganitong klaseng malambot na sipa, kahit nakapikit ako ay kaya kong saluhin. Ate Wei, isa lamang itong ordinaryong sipa. Paano nangyari ito? Hindi. Hindi iyon isang ordinaryong sipa. Iyong tila malambot na sipa ay puno pala ng matitinding teknik. Masyadong mapanganib ang anggulo, sadya itong pinatama sa poste para tumalbog. Ito ang bihirang gamiting teknik ng God of Soccer, ang post bounce. Teknik na naman ng God of Soccer? Ang titulo na ito ay kakaiba. Alam niya rin pala pati ito. Sa loob ng maraming taon na nawala ang God of Soccer, marami na ang gumaya sa kanya. Pero ang sabay na makakagaya ng mga teknik ng God of Soccer, gaya ng Tinghu Volley, at ng post bounce, ay si Tito Luo lang. Tito Luo? Huwag mong sabihin, ikaw ang God of Soccer? Hindi mahalaga kung sino ako, ang pinaka-importante ay bahagi pa rin ako ng Team Micheng. 10 taon na ang nakalipas simula noong nawala ang God of Soccer. Paanong siya ang God of Soccer? Tama? Isa lang siyang peking kopya. Kahit pa sabihin gaya lang si Tito Luo, hindi ba't hindi nyo pa rin siya matalo? Hindi pa rin ba kayo susuko? Kung gusto nyo kaming sumuko, pwede. Pero talunin nyo muna kaming dalawa ni Huang Yu Shao. Wang Duoyu, ano bang ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ni Young Master Wang ay siyempre makakasama si Huang Yu Shao na magbantay ng goal. 2 tao ang magbabantay sa goal. Hindi ba kayo nahihiya? Sobra na ito. Ayaw niyo bang ibigay ang court? Kung ayaw niyong ibigay, aagawin namin ito. Hindi ba 2 tao lang sila? Sige, Sabi mo yan ha? kung hindi pa sapat ang 2, pwede ko pa kayong dagdagan ng isang wall. 2 na ang magbabantay sa goal, may kasama pang wall. Ano pa ba ang pagkakaiba niyan sa isang pader na bakal? Hindi ito pwede. Magtiwala ka sa akin. Pero, Sige na. Sa araw na ito ay ipauubayan natin ang lahat kay Tito Luo. Hoy, hamak na janitor, gawin mo ang lahat ng gusto mo. Hindi ako natatakot sa iyo. Subukan natin. Bantayan mo ang kaliwa, ako, sa kanan. Tingnan natin kung paano siya makakagol. Huwag kang mag-alala. Unggoy ka, tingnan natin kung paano ka makakapasok. ito ang tunay at kamangha-manghang. Tinghu Tinghu strike! strike.
Maging seryoso. Tinghu kick? Ito na ba ang seryosong tinghu kick? Ang seryosong tinghu kick. Pinalo niya sa gitna. Paano itong nangyari? Hindi ito maaari. Isa lang siyang tagalinis. Bakit ang husay niyang maglaro? Nagawang sipain sa mismong gitna. Huwag nyo nang intindihin iyang tinghu kick. Ibaba nyo na agad ang peking tao sa bisig nyo. Dahil kapag nakunan kayo ng litrato, hindi na nyo ito maipaliliwanag ng maayos. Totoo man o hindi, ang aking tinghu Mandarin duck kick, kumpara sa tinghu kick ni Tito Luo, ay napakalayo ng agwat. Ang lahat ng kasanayan ng soccer god ay maaaring gayahin. Maliban na lang sa tinghu kick, ito ay imposible. Bakit? Hindi ba lahat ito ay galing sa soccer god? Ang tinghu kick ay binuo sa likas na galing. Kailangang mas malakas ang kanang binti kaysa sa normal. Dahil dito, ang soccer god ay kinikilala bilang golden right foot. Kuya Luo, ikaw ba talaga ang soccer god? Soccer god, soccer god. Soccer god. Soccer god. Hindi maaari. Siya lang ang tagalinis ni Team Micheng na may kapansanan sa paa. Sino ka ba talaga? Ako? I see. Sino ka ba talaga? Sinabi ko na sa iyo ang sagot kanina pa. Ako ay ang tagalinis ng Team Micheng. Walang hiya ka. Ikaw. Anong ikaw? Wang Duoyo. Pagkatapos mong gumasta ng malaking pera para kumuha ng goalkeepers ng champion team, hindi niyo man lang matalo ang kahit isang tagalinis sa aming team. Oo nga. Nakakatawa talaga. Ako. Anong ako nang ako dyan? Wang Duoyu, tanggapin mo na ang pagkatalo mo. Ibigay mo na sa amin ang kontrata ng stadium. Kung hindi ay ipapaalam ko sa media ang tungkol sa kwento nyo ng taong peke. Matalino ka. Ibigay mo rito. Ano? Ulyanin ka na ba? Ang kontrata ng stadium? Hindi ko akalaing magsasalita ka sa akin ng ganyan at hindi ko inaasahan na matatalo ka lang pala ng isang hamak na tagalinis. Ikaw. Mga kasama, mula sa araw na ito, ang stadium na ito ay para lamang sa Micheng. Hindi na ito kailanman maaagaw ng iba. Umalis na tayo agad. Anong tinitingnan nyo riyan? Umalis na tayo. Hindi na ako aalis? Gusto kong mag-aral? Pakiusap? Gawin nyo akong estudyante. Anong balak mong gawin? Ayos ka ring Huang Yu Show ka? Tingnan lang natin. Pati kayo, tingnan lang ninyo. Walang pipigil sa iyo. Teacher Luo, tanggapin mo po ako bilang estudyante nyo. Kanina lang ay nilalait mo ang god of soccer. Pagkatapos ngayon ay gusto mo maging guro siya, wala ka na bang kahihiyan? Tito Luo, tingnan mo. Ang mga taong tulad ni Huang Yushou ay hindi natin maaaring tanggapin. Huang Yushou, ang football ay hindi paraan para yumaman, hindi rin ito ginagamit para umatake o manakit ng ibang tao. At ikaw, ang dapat mong pag-aralan ngayon ay hindi ang galing sa paglalaro, kundi ang magpakatao ng tama. Naintindihan mo ba? Kukuha muna ako ng litrato. Baka mas maging mahalaga pa ito balang araw. Hayok sa pera. Sinong mag-aakala na matatalo tayo ng isang hamak na tagalinis? Anong gagawin natin? Kailangan mo pa talagang sabihin? Akala mo ba hindi ko alam na talo tayo? Gusto ko lang namang gumawa ka ng paraan para mabilis nang makapasok sa pamilya natin si Weiwei. Ang football ay isang team sport, hindi porket magaling ang isa ay magaling na ang lahat. Siguradong matatalo, pa rin ang Team Micheng sa susunod na laro. Pagdating ng oras na iyon, mapapasa akin ang football field at pati si Bian Yuwei. Tama pong sinabi nyo, Young Master Wang, tama po talaga kayo. Tito Luo, mali po ang nagawa namin noong nakaraan. Huwag mo na sana kaming pag-isipan ng masama. Pati na rin ako. Tito Luo, nagpadala lang ako sa bugso ng damdamin kaya nakapagsalita ako ng masama sa inyo. Humihingi po ako ng paumanhin. Tito Luo, pasensya na po. Tama na iyan. Lahat tayo rito ay naglalaro, hindi naman mawawala ang kaunting init ng ulo, di ba? Di ba? Napakabait niyo po, Tito Luo. Teka lang, tinatawag niyo akong tiyuhin. Nasa 30 taon pa lang ako. Ganito na ba talaga ako katanda? 30. Na po ba kayo? Akala ko po nasa mahigit 50 taon na kayo. Hindi naman. Sige, simula ngayon, tatawagin na namin kayo na Kuya Luo. Mukhang kailangan ko na ngang alagaan ang sarili ko. Kuya Luo. Kuya Luo. Kuya Luo. Kuya Luo? Oo nga pala, Kuya Luo. Matagal na tayong nagtatrabaho pero hindi pa namin alam ang totoong pangalan nyo. Ako si Luodong. Luodong? Luo Maydong? Posible kayang ikaw talaga ang god of football? Hindi importante kung sino ako. Ang mahalaga ay malapit na ang ating laban, dapat ay hindi tayo sumuko. At hindi tayo bibitiw. Sabay-sabay nating ibalik ang karangalan ng Team Micheng.
Hindi susuko, At hindi bibitiw. Mi Cheng, ibalik ang karangalan. karangalan. Para sa laro bukas, napaka-importante nito para sa atin. Sana ay magawa ng lahat na magsikap ng mabuti, galingan nyo. Ang astig. Napakasilaw. Sa lagay niyang iyan, mas mukha siyang Diyos ng laro. Naku, bakit pakiramdam ko ay medyo gwapo siya? Lalabanan natin ang Nancheng team bukas. Ang laban na ito para sa ating team Micheng ay napaka-importante. Dahil kapag natalo pa tayo, mapapaalis na tayo sa Wuchao League. Ngunit, dahil sa pagsali ni Kuya Luo ngayon, pakiusap sa inyong lahat, ibigay nyo ang lahat ng inyong makakaya. Ate Wei, hindi sa pinagdududahan ko si Kuya Luo, pero isang araw na lang ang natitira bago ang laro. Kaya ba natin? huwag kayong mag-alala. Gumawa ako ng espesyal na plano para sa inyong training. Basta sundin nyo lang ang matinding training, kahit isang araw lang, magkakaroon agad ito ng resulta. Nagawa niya talagang suriin ng malinaw ang aking mga kalakasan at kahinaan. Ang galing talaga ni Kuya Luo. Sa isang tingin pa lang, marami na agad akong natutunan. Hindi sapat ang panonood lang, kailangan itong praktisin. Daping, iyang napakaganda mong Tinghu Mandarin Duck Kick ay may malaking potensyal. Kung itatama mo lang ang paraan ng pagbigay ng lakas, ang puwersa nito ay tiyak na hihigit sa Tinghu Valley. Talaga? Talaga. Halika, ipakikita ko sa iyo. Kuya Luo. Kuya Luo, Ayos lang ako, hindi ito makakaapekto sa laro bukas. sa ganitong sitwasyon, masasabi mo pang ayos lang. Bilisan nyo, tawagin ang doktor ng team. Sige na, bilis. Bilisan nyo. Doktor, yung binti ko, sumasakit lang ito minsan. Hindi naman siguro ito makakaapekto sa laro ko, di ba? Tungkol naman sa binti mo, may luma ka ng pinsala at maraming taon mong hindi ito ipinagamot. Nagamit mo pa ito ng sobra ngayong araw. Ngayon ay hindi maganda ang kalagayan nito. Kaya ang suhestiyon ko po, kailangan mong magpunta agad sa ospital para sa agarang gamutan at detalyadong pagsusuri. Bago iyon, hindi ka pwedeng gumawa ng anumang mabigat na aktibidad. Ang makakalaban natin bukas ay ang Nancheng team at sila ang inaasahang mananalo. Kung wala si Kuya Luo, anong gagawin natin? Kailan ba lalabas ang resulta ng check-up? Ani Kuya Luo? Ang pinakamabilis ay bukas na ng gabi. Anong ginagawa nyo? Nasugatan lang naman ako at hindi makakapaglaro, pero pwede ko pa rin kayong gawa ng mga estratehiya sa laro. Dapeng, ngumiti ka naman. Hindi pa naman ako wala. Bumalik na kayong lahat sa training nyo, bilisan nyo na. Para sa laro bukas, galingan nyo at lumaban kayo. Sige na, umalis na kayo. Sige na, bumalik na kayo doon. Ang laban sa pagitan ng Nancheng Team at Team Micheng na lalaruin sa Wuchao ay gaganapin ngayong araw. Matapos matalo ng 7 beses na magkakasunod ang Team Micheng, balita na magbubuwag na ito sa lalong madaling panahon. Ang dating koponan ni Diyos ng Bola na napaka-success dati ay bagsak na ngayon. Talagang nakakalungkot. Ang koponang Nancheng Team, na pang-7 sa ranking ng Ligang Wuchao, ay nasa pangatlong pwesto at napakalakas nila. Team Leader Bian, may kumpiyansa ba kayong manalo? Minsang sinabi ni Diyos ng Bola, huwag susuko at huwag bibitaw. Hanggat ibinibigay namin ang lahat, ang kopo ng Team Micheng ay tiyak na maibabalik ang dating kinang nito. Mananalo? Isang malaking biro iyan. Ang pambato ng Team Micheng na striker, na si Ma-Air, ay wala na sa koponan nyo kahit isang striker ay wala kayo. Paano nyo inaasahang manalo? Ang salitang mi sa Micheng ay mukhang mauubos na dahil sa sunod-sunod na talo. Bakit hindi na lang kayo pumunta sa kabilang probinsya para manghingi ng dagdag na swerte? Baka sakali ay mas lalo pa kayong matalo sa mga susunod. Sino ang nagsabing wala kaming striker? Kukumpletuhin nyo pa ba? Ilang beses ko nang binilang, pero wala naman akong makitang ibang striker. Balita ko pa, na yung basurero ay nasugatan? Hindi pa siya tuluyan ng magiging inutil? Kayo! Ang nagpapasya ng panalo o talo ay hindi lang nakasalalay sa mga manlalaro. Pero ang mga manlalaro, ang pinakamalaking dahilan kung sino ang mananalo. Weiwei, itong iilang mga tao na kasama mo, paano nyo magagawang makipagkompetensya sa Nancheng Team? Weiwei, pakinggan mo na lang ako, pakasalan mo si Young Master Wang at sumama sa kanya sa paggawa ng Team Ching Cheng. Hindi ba't mas mabuti iyon? Mahal kong stepmom,
Hindi na kailangan. Masyado kang mayabang. Maghintay ka na lang sa inyong kabiguan. Napakatigas ng ulo mo. Humanda ka sa kabiguan. Mr. Luo, ilang beses ko na bang sinasabi sa iyo, kailangang magpahinga ng iyong binti ngayon, huwag kang maggalaw-galaw. Hindi po, Doc. Ang resulta po ng aking injury assessment. Kailan po lalabas? Minadali ko na ang request, mga 1 oras pa ang hihintayin. Sige po. Magpahinga ka na muna. Sa loob ng 1 oras, aabot pa ako sa laro, ayon sa aking plano. Nabalitaan niyo ba? Ang Team Micheng ay kumuha ng isang janitor para maging forward. Talaga namang ibinababa ang antas ng ating liga para namang hinahamak ang Nancheng team nito. Bakit? Ano namang problema sa janitor? Balita ko ang Nancheng team nyo ay gusto pang kuhanin ang tanyag na manlalarong si Mbappe? Maraming ang pera ang Nancheng, pero wala naman silang sariling airport kaya hindi natuloy ang deal. Ikaw? Totoo ba? Importante ba talaga ang nakaraang trabaho ng manlalaro? Sa pagkakaalam ko, Teacher Kiao, dati ka ring isang host sa art center, di ba? Ang laban ay una. Pang-14 lang ang pagkakaibigan. Tingnan na lang natin ang score. Walang trabahong marangal o hamak. Basta't may pagmamahal sa football, siguradong sa larangan ng sports, ikaw ay magniningning. Teacher Kiao, tama ako, di ba? Tingnan na lang natin sa score. Huwag na tayong mawalan ng loob. Bago umalis si Kuya Luo, iniwan niya sa akin ang 3 taktika at sinabihan akong bago magsimula ang laban, ay ipakita ang una sa inyo. Napakagaling. Mukhang si Kuya Luo ay may inihandang plano para sa atin. Sabi ni Kuya Luo, kailangang gamitin natin ang 901 Iron Tank Defense para pigilan ang mga manlalaro nila. At sa harapan ay tanging si Sun Peng lang ang mananatiling forward. Kung mas malakas ang kalaban, tamang depensa ang kailangan natin. Pero sa harapan, Ako lang mag-isa? Magagawa ko ba yon? Guys, ang larong ito ay nakasalalay sa Micheng. Kailangang magtiwala tayo sa plano ni Kuya Luo at sa kakayahan ni Sun Peng. Kailangang magkaroon tayo ng lakas ng loob. Sige, haharapin natin ang koponan ng Nancheng. Walang atrasan to. Ako lang ba ang nag-iisang fan dito? Wala na talaga silang kahihiyan. Ang hangal na ito, andito na naman para suportahan ang Team Micheng. Old Xue. Siguradong matatalo ang Team Micheng ngayong araw, kaya mabuti pang magbihis ka na at umuwi. Baka sipunin ka pa. Maer. Sa ganitong basurang team, hindi ko na gustong manatili kahit isang araw pa. Basura, napakawalang kwenta. Sumali talaga siya sa Nancheng team. Kuya Ma, kilalang kilala tayo ni Maer? Anong gagawin natin? Huwag magpanik. Ipagpatuloy natin ang training. pumapasok na ang mga manlalaro mula sa magkabilang panig. Teka, parang may mali. Ang dating main forward ng Team Micheng na si Maer ay makikita sa listahan ng mga manlalaro ng Nancheng team. Hindi ito sunod sa patakaran. Teacher Lan, ngayon nyo lang ba napansin? Si Maer, ang kamag-anak niya ay taga Nancheng, kaya pasok siya sa patakaran ng blood relation sa loob ng 3 henerasyon. Kahit ang main forward ay lumipat na, tingin ko ay siguradong bagsak ang Team Micheng. Nabalitaan ko na pinalitan nyo ang posisyon ko ng basurerong janitor na iyon. Bakit wala siya rito? Huwag mong sabihing napilay na rin ang kabilang binti niya. Maer, ayusin mo iyang pananalita mo. Ayoko nga. Gusto mo bang talunin namin kayo ng higit sa 10 puntos? Mga kapatid, ipakita mo sa kanila ang galing mo. Sugod. Marunong ba talaga silang maglaro? Naibigay pa nila ang bola sa kalaban. Nawala ka na ba sa sarili? Sira ba ang ulo mo? Buisit, marunong ba silang maglaro? Sinipa niya sa mismong paano ng kalaban. Mga hangal? Nakikita niyo ba iyan? Iyan ang tunay niyong kakayahan. Sunpeng, siya pa ba ang magiging striker? Wala siyang kakayahan. Kung narito lang ang hari ng football. Huwag ka nang managinip. Iniisip mo pa rin ang hari ng football? Manood na lang tayo. Mga pare, ipakita natin sa mga walang kwentang yan ang galing natin.
Para namang walang sa sarili si Team Micheng, ngayong araw, ibinigay agad ang bola sa kalaban pagkapitpit. Teacher Lan, maghanda ka nang makita ang pagkatalo ng Team Micheng ngayong araw. Sandali. Ang Team Micheng, maayos at organisado ang kanilang formation. Mukhang mahusay ang pagkakaplano nito, katulad ng matibay na depensang 901. Tila may magaling na nagtuturo sa kanila. Ngayong araw ay malalaman natin kung sino ang tunay na Brother Nan. Ang mga batang ito, ayos din ang paglalaro nila. Ngunit ang talento at lakas nila ay malayo pa sa kalaban. Base sa plano ko, sa second half, paniguradong darating na ang pagkakataon nating manalo. Depensa. Dumikit kayo. Tandaan ang taktikang itinuro ni Kuya Luo. Parang ahas na pumulupot, bantayan niyo silang maigi. Parang linta kong kumapit. Nakakainis na kayo. Ano to? Madaya siya. Dinaya niya tayo. Ang mata ko. Tubig. Galingan mo, Nancheng Team. Galingan mo, Nancheng Team. Magandang tira. Maer, anong ibig mong sabihin? Hindi mo lang ako kayang talunin, kaya madumi ka kung maglaro, no? May away. Umanda ka sa akin. Tara. Tapos na ang unang bahagi at ang iskor ngayon ay 1-0, kasalukuyang nangunguna ang Nancheng Team. Hindi natin alam kung ang Team Micheng ba ay makakaasa sa ating diskarte sa depensa para makuha ang panalo kahit nahuhuli na sila. Teacher Lan, masyado pa rin kayong kampante. Kung hindi magaling ang mga manlalaro, kahit gaano pa kaganda ang plano, wala rin itong kwenta. Kapag natalo sila rito, ang Team Micheng ay tiyak na magkakawatak-watak na. Pasensya na po, Ate Wei. Hindi ko nabantayan ng maayos si Maer. Isang puntos lang yan. Hindi pa tapos ang laban. Kailangan lang nating itabla ang iskor. Masyadong hirap ang depensa natin. Paano tayo hahabol? Ate Wei, may iba pa bang lihim na bilin si Brother Luo? Oo nga. Umaasa na lang tayo ngayon sa plano ni Kuya Luo. Tama. Ang sabi ni Kuya Luo, kapag break na sa gitna ng laban, ay bubuksan na natin ang pangalawang plano. Bubuksan ko na ngayon. Sabi ni Kuya Luo, patagalin lang daw natin ang laro hanggang sa huli. At hayaan nating ibigay lahat ni Sanpeng. Ang lakas niya sa area ng kalaban. Ako. Bakit ang yabang mo? Kung narito lang si Kuya Luo sa loob ng court, siguradong talo kayo. Si Kuya Luo? Baka naman ang tinutukoy mo ay yung janitor? Kayong mga taga-Team Micheng? Talaga bang ang inyong pag-asa ay nakasalalay lang sa isang pilay? Ang pag-alis ko sa inyo noon ay talagang tamang desisyon. Mga kapatid, sundin nyo ng maigi ang taktika ni Kuya Luo. Kahit ibigay pa natin ang lahat, hindi tayo pwedeng mawalan ng puntos. Opo. Tingnan nga natin kung may ibubuga nga talaga kayo. Nagsimula na ang ikalawang bahagi ng laro. Ang forward ng Nancheng Team na si Maer ay nagsignal gamit ang dalawang daliri. Ito kaya ay dahil sa score na 2-0? Halatang-halata naman, napahiwatig ito na mananalo sila ng hanggang 10 points. Mukhang ang magiging resulta ng larong ito ay nakatakda na. Hindi pa tapos ang laban, Teacher Kiao, masyado pang maaga para masabi yan. Tingnan na lang natin ang laro sa ikalawang bahagi. Ubos na ang lakas ng Team Micheng at malapit na ang score na 2-0. Hindi lang 2-0, posible pang umabot. Ito sa 10 puntos. Ang yayabang nila. Sanpeng, huwag mo na silang pansinin. Dapat magtiwala tayo sa taktika ni Kuya Luo.
15 minuto na lang ang natitira sa second half. Halos wala na ring lakas ang Team Micheng, ngunit lumalaban pa rin sila. Makagawa kaya sila ng milagro? Kapag wala ng stamina, wala na ring silbi ang anumang taktika. Maliban na lang kung ang janitor na tinutukoy nila ay totoong sinaniban ng galing ng Diyos ng football. Kung hindi, ang Team Micheng ay siguradong talo na. Ang galing. Nanching team, 1 puntos pa. Nang hindi ko na kailangang talunin pa sila. Bilang isang babae, dapat ay magpakasal ka pa rin sa lalaking mayaman at makapangyarihan. Ngayong maayos na ang lahat, sigurado na silang talunan. Magaling ang ginawa nyo. Ipasa nyo na. Kailangan masunod ang taktika ni Kuya Luo kahit mahirapan pa tayo. May taktika pa pala ang pilay na Luo. 10 na lang ang natitirang minuto. Tingnan natin kung hanggang kailan nyo kakayanin. Kuya Luo, ang taktika mo, tatalab ba talaga ito? Ang coach ng Team Micheng ay pabalik-balik na tumitingin sa oras. Hinihintay ba nila ang kinuha nilang janitor na magiging striker? Mahigit 3 minuto na lang ang natitira. Ano namang magagawa kahit sumulpot pa ang janitor na yon? 3 minuto? Kaya ba niyang gumawa ng milagro? Idikit mo iyan. Sige na. Mabuti na lang, mabuti na lang. Tapos na ang oras. Kuya Luo, nakasalalay na sa taktika mo kung magtatagumpay tayo. Sanpeng. Sanpeng! Napakapatatag talaga ng depensa ng Team Micheng. Tila naging bago na ang lahat sa kanila. Ano namang silbi ng matatag na depensa? Malapit na matapos ang laban. Kapag hindi nakapuntos, talo sila at mabubuwag na. Tatlong minuto? Sapat na iyon. Nagsisimula na ang ganti ng kupo ng Micheng. Dala-dala ni Sanpeng ang bola habang sumusugod sa goal ng kalaban. 3 minuto? Sa kakayahan sa pag-score ni Sanpeng, panaginip lang yan. Ang galing. Ganti. Ganti. Penalty shot! Penalty shot! Penalty shot. Penalty shot. Ito na. Sanpeng, nabanggit sa ikatlong sikreto ni Kuya Luona. Noon, ang forward ng Brazil ay may sikat na teknik na 18 tumbling. Tinatanong kung alam mo raw itong gamitin. 18 tumbling? Oo. Utos ni Kuya Luo na sa huling 3 minuto ng laro. Gamitin mo ang teknik na ito para akitin ang pagod ng mga manlalaro na mag-foul, tapos gamitin mo ang mga panuntunan ng laro para makakuha ng tama ng isang penalty shot at maidehado ang score. Ano ka ba, aso? Ano? Penalty shot ba ito? Lumayo ka sa akin. Penalty shot. Nagkukunwari lang siyang natumba. Nag-diving ba siya? Kapag sumagot ka pa, bibigyan na kita ng card. May yellow card ka na kanina. Penalty shot. Nagawa rin. Pasok! Tagumpay! Pumasok ang bola. Sige, sige, sige. Tagumpay tayo. Naka-score si Sanpeng. Ang mahusay na left forward, hindi siya nag-iisa sa labang ito. Ipinagpapatuloy niya ang yapak ni na Ronaldo, Zidane, Cristiano Ronaldo at Messi sa kanilang dakilang tradisyon. Maldini, maligayang kaarawan. Ikaw bakit ba excited na excited ka? Tabla pa lang naman ang laro. Sinasabi ko sa inyo, ito na talaga ang sa buong Wuchao League. Sa labanang ito, ang pinakamagandang goal sa lahat. Hindi ako makapaniwalang pumasok ang penalty shot. Sinabi ko na sa'yo dati,
Bantayan nyo dapat ang taktika ng mabahong janitor na iyan. Wala talagang kwenta. Ang hina. Wang Duoyu, sa paglalaro ng Nancheng team, ano ba ang pakialam niyong mga taga-team Chingcheng? Itiko mo na lang ang mabaho mong bibig. Ikaw. Sige. Kung gusto mong manalo, bantayan mong mabuti ang mabahong janitor na iyon. Mga kapatid, huwag tayong magpakampante. Ituloy natin ito. Pakitang gilas tayo sa kanila. Ibigay mo sa akin ang bola. Sandali lang. Hindi pa tapos ang laban. Bumalik na kayo sa depensa. Depensa. Magdepensa na kayo agad. Ang goalkeeper ng Team Micheng ay nagkaroon ng sugat sa ulo at ang mga medical staff ay inialis na siya para gamutin. Hindi natin alam kung ang Team Micheng ay may reserbang goalkeeper. Ang Team Micheng ay matagal nang gipit sa pera. Saan naman sila kukuha ng pambayad sa kapalit na goalkeeper? Siguradong talo na. Ang Team Micheng niyan. Magaling ang pagkakagawa. Wala na silang goalkeeper. Tingnan natin kung ano ang gagawin nyo. Mayroon pa ba kayong kapalit na goalkeeper? Kung wala na, sumuko na lang kayo. Umuwi na lang kayo. Kuya Luo, wala tayong sapat na budget. Hindi tayo makakuha ng reserbang goalkeeper. Anong gagawin natin? Hayaan niyo akong sumubok. Ano ang sabi sa resulta ng check-up mo? Pwede ka na bang maglaro? Sabi ng doktor ay ayos na ako, pahiran lang ng kaunting langis ay sapat na. Pero, lagi kang nasa unahan bilang forward, tapos magiging goalkeeper ka. Mayroon pa ba tayong ibang mas magandang paraan? Magaling kang tumira ng bola, pero kaya mo bang mag-goalkeeper? Oo nga. Akalain mo ba talagang Diyos ka ng football? Kaya mo ang lahat? Galingan natin mga bro. Pakita natin sa mabahong janitor na yan ang galing natin. Ipakita mo sa kanya ang tunay na pinakamagaling na forward ng Nancheng. Tara. Salo. Bilib talaga ako sa bilis ni Maer. Ang bilis niya, ang lakas. Kapantay na siya ng mga sikat na bituin. Hindi ko alam kung itong kapalit na janitor ng Team Micheng ay kakayaning masalo ang bolang yan. Napakalakas ng tira na iyon. Kuya Luo, mag-ingat ka. Ito, paano ito nangyari? Maer, maalam ka ba talaga? O marunong ka bang mag-football? Nakakuha siya ng hindi man lang kumikilos. At sinalo ang sipa ni Maer. Ito ang black hole gravity hand. Dahil sa malakas niyang kakayahan sa pagsusuri, nahulaan na niya agad ang direksyon ng bola at maagang tumayo sa dadaanan nito. Mukhang hinahatak ng grabidad ang bola papunta sa kanyang mga kamay. Hindi ko akalain na makalipas ang 10 taon, makikita pa natin ang pagkopya ng maalamat na teknik ng God of Soccer. Napakagaling nito. Sinalo niya gamit ang isang kamay lang ang sipa ni Maer. Magaling ang ginawa mo, Kuya Luo. Paubos na ang oras. Gumanti na tayo. Tingin kayo rito. Bigla siyang lumabas sa sarili nilang goalpost. Ano ang binabalak niya? Napakabaliw nito. Kapag naagawan si Team Micheng, talo na tayo. Ipasa mo ang bola. Ipasa mo ang bola kay Kuya Luo. Bakit nakatunganga ka lang? Bumalik kayo at bantayan. Agawin niyo ang bola. Ibigay niyo ang lahat para maagaw ito. Lahat gawin niyo. Patagalin hanggang matapos ang oras. 30 segundo na lang ang natitira. Tabla na ang puntos. Team Micheng. Sa gitna ng panganib ay may tsansang manalo, malaki ang posibilidad na matalo niya ang Nancheng team. Kuya Luo, bilisan mo ang pagpasa. Bukas na ang pwesto. Huwag siyang pansinin. Offside na si Sanpeng. Bilisan niyo siyang pigilan. Pigilan niyo si Luo Meidong. Ref, hindi ko po yung ginalaw. Nanalo na. Sa wakas, nanalo na. Sa wakas nanalo na ang Team Micheng. Nanalo tayo.
Nanalo tayo. Kuya Luo, maraming salamat. Nanalo tayo. Isang matinding paghabol, huling hirit bago matapos, nakakamangha, sobrang nakakamangha. Sumpaman, maliban sa hari ng bola, ito na ang nakita kong pinakamahusay na manlalaro. Nanalo talaga sila. Hindi ba namalikmata lang ako? Teacher Kiao, sinabi ko na sa'yo, hindi mahalaga ang katayuan, basta't mahal ang football, kahit isang janitor ay kayang gumawa ng milagro. Teacher Lan, humihingi ako ng paumanhin dahil sa mga dati kong panghuhusga sa inyo. At nirerespeto ko rin ang manlalarong hindi sumuko at gumawa ng milagro. Ngayon, ang janitor natin, parang naging hari ng bola. Wala ba kayong mga hiya sa sarili? Tara na, alis na tayo. Bakit kayo nagyayabang? Isang laro lang naman ang napanalunan nyo. Mga walang kwenta. Sa Team Ching Cheng pa rin tayo dapat manood. Yang Master Wang, antayin mo ako. Paalam na sa inyo. Posible kayang ang pag-alis ko sa Team Micheng ay isang malaking pagkakamali? Simula ng sorpresang tinalo ang Nancheng team at nakuha ang unang panalo, ang koponan ng Team Micheng sa ilalim ng kanilang bagong kapitan na si Luodong ay patuloy na nananalo ng walang humpay, sunod-sunod na tinalo ang maraming malalakas na koponan. Pumasok! Isang hindi inaasahang at kahangahangang tagumpay ang nangyari. Ngayong araw ay tinalo ng Team Micheng ang pangtatlo sa ranggo na Nancheng team, ipinagpatuloy ang kanilang sunod-sunod na panalo at muling tumaas ang kanilang ranggo. Si Captain Luo, ang Team Chingcheng ang una sa Point System League na wala pang kahit isang pagkatalo. Kapag tinalo ang Team Chingcheng, ang Team Micheng na ang magiging kampiyon sa Wuchao League. May tiwala po ba kayong mananalo kayo? Ang kompetisyon ay mahalaga, ngunit pang-14 ang pagkakaibigan. Ang Wuchao League at ang impluensya nito sa bansa ay mabilis na lumalaki araw-araw at dito rin nagsimula ang mga pangarap ko. Anuman ang maging resulta, ang koponan ng Team Micheng ay ibibigay ang lahat ng makakaya. Team Leader Bian, mayroon po ba kayong gustong sabihin? Walang iwanan at walang suko. Naniniwala ako na ang Team Micheng ay muling mababalik ang kanilang dangal. Mababalik ang dangal? Nanaginip ka? Luo Meidong? 10 taon na ang nakakalipas nang tapusin ko ang karera mo sa football. Ngayon, ganoon din ang gagawin ko sa iyo. Isang linggo mula ngayon, lalabanan natin ang Team Chingcheng. May tiwala ba kayo sa sarili nyo? Mayroon po. Kuya Luo, kung wala ka, wala rin sana ang tagumpay ng Team Micheng ngayon. Huwag kang magsabi ng ganyan. Ang Team Micheng, kung wala ka rin, matagal na sanang nagkawatak-watak. Kung may dapat pasalamatan, kami dapat na. Magpasalamat sa iyo? Ay hindi ba? Tama. Kung wala si Ate Wei, mabubuwag ang Team Micheng. At kung wala si Kuya Luo, mabubuwag din ang Team Micheng. Para sa akin, sina Ate Wei at Kuya Luo ay parang mga magulang at mag-asawa ng Team Micheng. Huwag kang magbiro ng ganyan. Ano bang pinagsasabi mo? Nakaisip na ba kayo kung paano tatalunin ang paang centrifugal ng Wang Duoyu? Anong dapat ikatakot? Nariyan naman si Kuya Luo. Dahil sa kanyang maladiyos na mga sipa sa bola, wala na kaming dapat ikatakot. Hindi ba? Oo nga, at baka madagdagan pa ang sweldo natin. Siguradong magiging kampiyon tayo. May bonus pa tayo. Mr. Luo, ang resulta ng inyong pagsusuri ay lumabas na po. Mula nang mapinsala ang iyong binti, hindi pa ito nakatatanggap ng maayos na gamutan. Kahit mukhang magaling na ito ngayon, pero kung sasabak ka sa matinding laro, may panganib pa ring muli itong mapinsala. Sa pinakamalalang lagay, maaapektuhan ang mga ugat at maaari ka pang habambuhay na mapilay. Doktor, pwede pa ba akong maglaro kahit may painkiller? Ang painkiller po ay pwedeng magpahina ng sakit, ngunit dapat mong pag-isipan ang kahihinatnan. May mga bagay po. Kahit pa humantong sa habambuhay na kapansanan, kailangan pa ring ipaglaban. Marahil, ito na ang huli kong pagkakataon.
Sino ka? Hindi mo man ako kilala? Ngunit ang iyong binti ay kilala ako. Huwag. Yubaw. Pwede po bang humingi ng pirma? Salamat. Pwede po bang makipag-picture? Salamat sa inyong lahat. Ako rin po. Salamat. Ako rin po. Yubaw, 7 sunod-sunod na laro na ang panalo ng Micheng team. Sobrang lakas ng loob nila ngayon. Laban sa kanila, may kumpiyansa ka ba? Sobrang lakas ng loob. Miss, mukhang hindi mo pa alam, no? Nabalitaan ko na. Ang may apelyidong Luo kagabi ay nasaktan ng kanang binti. Ngayon ay nakaupo na lang siya sa wheelchair. Captain Luo ay nasaktan ang kanang binti. Siya pa naman ang pambato ng Micheng team. Kung hindi siya makakalaro, ang pag-asa ng Micheng team na manalo ay maglalaho na. Wei. Siguradong talo ang Micheng team. Ang mga sinabi ko noon ay tuloy pa rin. Kaya magmadali ka na at maging asawa ko na. Amwa. Si Wang Duoyu na mahilig mambabae hanggang ngayon kay Ate Wei ay hindi pa rin sumusuko. Ngayon kailangan na natin siyang parusahan ng husto. Kuya Peng, ang Ching Cheng team ang number 1 sa Wuchao. Paano natin siya paparusahan? Oo nga. Nang wala si Kuya Luo, hindi natin kaya. Kayo talaga. Sayang si Kuya Luo, hindi ko alam kung sinong nagplano para saktan ang binti niya. Ano? Hindi pa nagsisimula ang laro? Susuko na agad kayo? Malakas nga ang Ching-Cheng team, pero ang Micheng team ba natin ay magpapatalo na lang? Nagsanay tayo ng mabuti, tinalo ang maraming malalakas na kalaban, at hindi madali ang narating natin ngayon. Gaganyan na lang ba kayo at susuko na lang? Huwag ninyong kakalimutan, para sa King Cheng team, nagsagawa tayo ng 1 linggong espesyal na pagsasanay. Basta ibigay natin ang lahat, sinisiguro ko, ang tsansa nating manalo ay mahigit 80%. Talaga? Siyempre, kailan ko ba kayo niloko? Sinabi ng Diyos ng sports, huwag bibitiw, huwag susuko. Sana ang bawat isa sa inyo ay dire-diretso lang ang laban. Huwag bibitiw. Huwag susuko. Micheng. Laban. Brother Chen, isa kang professional na player? Hindi ko akalain na papayag kang sumali sa aming Team Ching Cheng. Asahan kita ngayon. May pinagbibigyan lang din ako hanggat narito ako. Turuan natin sila ng leksyon. Team Ching Cheng? Team Ching Cheng. Laban, Team Micheng. Magandang araw sa lahat, maligayang pagdating sa mga fans na nanonood ng laban para sa titulong King of Wu, Teacher Kiao. Alam mo ba kung bakit ang larong ito ay tinatawag na laban para sa titulong King of Wu? Siyempre, una sa lahat, ang Wu ay tumutukoy sa Wu Super League. Pangalawa, dahil ang Team Micheng ay nagtagumpay hanggang ngayon, sila na para sa maraming fans ang itinuturing na hari ng Wu Super League. Ngayon sa standings ng Team Micheng, huli sila ng 2 puntos sa Team Ching Cheng, kailangan nilang manalo sa laro at makuha ang 3 puntos para maging tunay na kampeon ng Wu Super League. Mukhang si Teacher Kiao ay malaki ang tiwala sa ating Team Micheng, tiwalang-tiwala talaga. Siyempre, ang Team Micheng ay... Teka, iyon ba ang pro player na si Chen Wei? Ang versatile fighter na si Chen Wei. Magaling siya sa kahit anong pwesto, kaya niyang maglaro mula defender hanggang forward. Hindi ba't noong nakaraang taon ay nag-retire na siya sa professional league? Bakit siya sumali sa Team Ching Cheng? Pero kung narito ang Captain Luo ng Team Micheng. Lagot, wala sa listahan ng mga magsisimula sa laro sa Team Micheng ang pangalan ni Captain Luo. Nasa gilid siya ng court at naka-wheelchair pa. May injury ba si Captain Luo? Yari na ito. Ang Team Ching Cheng ay may isang magaling na fighter na si Chen Wei, habang ang Team Micheng naman ay kulang ng kanilang pambato, tagilid na sila. Ano? Ang magaling na si Chen Wei ay sumali talaga sa Team Ching Cheng. Paano na ito? Ayos lang yan. Halika, makinig kayong lahat sa akin. Naaalala niyo pa ba kung paano natin tinalo ang Huang Yuxiao noon? Sundin lang ang napag-usapang strategy. At ibigay ang lahat. Sige, pumunta na kayo. Pumasok na rin tayo. Sige po. Sa pagtayo niyo pa lang dito, hangang-hanga na ako sa lakas ng loob niyo. Masyado kang madaldal. Sa laro na lang tayo magkapataasan. Galingan nyo. Galingan mo. Team Ching Cheng, laban. Team Ching Cheng. Go, Team Micheng. Laban. Habulin nyo.
Bantayan silang maigi. Ipasa mo! Ipasa mo! Ipasa mo! Ang 091 Iron Bucket Formation, mukhang sanay na sila ah. Sa loob ng mahabang panahon, hindi na sayang ang pag-iensayo. Team Micheng, muling ginamit ang Iron Bucket Formation. Ilang beses na nila ginawa ang ganitong paraan para limitahan ang malalakas na kalaban. Ang pag-atake ang pinakamabisang depensa, bagamat matatag ang Iron Bucket Formation, nandyan naman si Chen Wei sa kabila. Sa oras na magkamali sila, siguradong katapusan na nila. Galingan nyo! Laban! Galingan mo, Team Micheng! Sanpeng, para kang linta. Bakit ayaw mo akong bitawan? Hindi kita tatantanan. Si Wang Duoyu, dahil sa pressure, kung saan-saan na lang siya nagpapasa. Teka, mali. Ito ang Thousand Flowers Kick. Bumalik kayo. Bumalik kayo sa depensa. Bilis! Ipakikita ko sa'yo ang aking Bakiwa kick at ang galing ng pakikipagtulungan ko kay Brother Chen. Madali lang yan. Paano itong nangyari? Kuya Luo, ano na ang gagawin natin? Malapit nang matapos ang unang bahagi ng laro. Tapusin muna natin ito. Napakagandang tira. Ang bakiwa kick ni Wang Duoyu at ang pakikipaglaro kay Chen Wei, pati ako ay hindi iyon napansin. Kailan pa ba sila napunta malapit sa goal ng Team Micheng? May butas na sa kanilang depensa, delikado na ang Team Micheng. Ate Wei, Kuya Luo, pasensya na, wala akong kwenta. Ginawa mo lang ang iyong makakaya, huwag mong sisihin ang sarili mo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Si Chen Wei, isa siyang sikat at profesional na manlalaro, binansagan siyang Hexagon Warrior, kaya ang makakuha siya ng puntos ay talagang inaasahan na. Kuya Luo, dahil sinabi mo iyan, wala na ba talaga tayong pag-asa? Hindi sa ganoon. Ang pagiging Hexagon Warrior, ibig sabihin ay kaya niyang gawin ang lahat, pero hindi siya bihasa sa lahat. Sa susunod na bahagi, daping bantayan mong maigi si Chen Wei sa buong laro, idikit mo siya. Ang ibang mga manlalaro, pumunta kayo rito. Ano sa tingin nyo? Sa ganitong paraan, maaari na nating matalo ang Team Chingcheng. Kung makukuha ko ang bola, may pagkakataon pa tayong makapuntos. Kuya Luo, napakagaling mo talaga. Para sa susunod na bahagi ng laro, laban. 1, 2, 3, laban! Takot ba kayo sa amin? Kaya hindi kayo makaabante sa pagpasa, ganun ba? Wang Duoyo, sobra-sobra ka na talaga. Kahit anong sipa ang gawin ko, wala kang pakialam. Bitaw? Bitaw. Kapag hindi pa kayo bumitaw, bibigyan ko kayo ng card. Ikaw. Nagkakagulo na si Wang Duoyu. Mukhang ang strategiya ay gumagana na. Ang ganitong klase ng pagpasa, ito na ba ang tinatawag na tiki-taka tactic? Isang dekalibreng strategiya sa mundo ng football, nagawa itong gayahin ng Team Micheng ng mahusay. Kahit mabilis ang paghahanda lang, epektibo pa rin. Siguradong resulta ito ng pagsasanay ng Captain Luo. Talagang ang Team Micheng ay lagi kaming binibigyan ng sorpresa. Mukhang may pag-asa pa sa kampyonato. Referee, foul! Referee, may foul! Kung matapang kayo, harapin niyo ako ng tapat. Puro lang kayo pasa at ayaw niyong tumira sa goal. Anong pakay niyo? Team Micheng, free kick. Ang ganda ng tira. Ang galing. Wang Duoyo, sino ang nagsabing hindi ko ito ipapasok? Pumasok, talagang pumasok.
Pumasok. Ang ganda. Pumasok nga. Naintindihan ko na. Ang pagpapalit ng strategy ay pakitang tao lang. Ang tunay na layunin ni Team Micheng ay sirain ang diskarte ng Team Chingcheng at gamitin ang pagkakataon para makapuntos si Sanpeng. Ang paglaro ni Captain Luo sa isipan ng kalaban ay nagtagumpay. Ipalit na ang susunod na strategy. Sige. Team Chingcheng, parang binago na rin nila ang kanilang strategy. Lalong bumibilis ang laro ng Team Chingcheng, mas dumami na ang banggaan ng bawat koponan at tila ba nakikipaglabanan sila sa Team Micheng pagdating sa tibay. Hindi ito maganda. Mabilis nang mauubos ang lakas ng lahat. Makapangyarihan ang Team Chingcheng dahil napakarami nila. Samantalang sa ating kupunan, kakaunti lang ang mga reserba nating manlalaro. Gusto nila tayong unti-untiin at paghalinhinan para ubusin ang lakas ng ating mga manlalaro hanggang sa manghina ang lahat at tuluyan na kaming talunin. Tinapos na ang laban. Magaling, ayon sa rules, kapag ang mga manlalaro sa field ay mas mababa sa pito, idedeklara agad ng referee na talo ang Team Micheng. Kung ang Team Micheng ay walang isasalang na substitute player, diretso na silang matatalo sa laban. May substitute players pa ba ang Team Micheng? Ito ay, Kung walang substitute players, ay agad na ibibigay sa Team Micheng ang pagkatalo na 3-0. Sinong nagsabing walang substitute ang Team Micheng? Ako ang papalit? Talaga ba? Hindi ba ako nagkakamali ng dinig? Sa kalagayan mong iyan, lalaro ka pa rin? Espesyal na teknik ba ito ang pilay na sipa? kahit pa sumuko ka na, huwag mo namang isakripisyo ang iyong kinabukasan. Narinig mo iyon? Sumuko ka na. May pinsala ang kanang binti ko, at totoo namang hindi ako makakasipa, pero pwede akong maging goalkeeper. Tama ba ang nakikita ko? Ang sugatang si Captain Luo ay pumasok ulit sa laro bilang isang goalkeeper. Ang lalaking nagdala sa Team Micheng upang gumawa ng himala, makuha kaya niya ulit iligtas ang sitwasyon? Itong si Captain Luo ay talagang hindi sumusuko. Kaso lang kakaunti na lang ang tao sa Team Micheng at ang goalkeeper pa nila ay Pilay. Kaya kung manalo man sila, ay magiging sobrang hirap niyan. Mga bro, kahit malubha ang sugat ni Kuya Luo, hindi pa rin siya sumusuko sa laro. Paano tayo susuko ng ganoong kadali? Labanan natin si Team Chingcheng. Laban! Masyadong mapangahas. Gusto kong makita kung paano mo mapoprotektahan ng goal. Pilay ka man? Hindi lang ako magbabantay ng goal. Ipapakita ko rin sa iyo na makakascore ako. Galingan mo, Team Chingcheng. Galingan mo, Team Chingcheng. Ikaw na pilay ka. Subukan mo ang galing ng paang centrifugal ko. Pasa. Hindi ito maganda. Ito na naman ang espesyal na tira ng Wang Duoyu, ang paang centrifugal. Hindi ako naniniwalang. Masasalo mo pa ang tira ko. Ang galing. Hindi maaari. Nasalo niya iyon? Napakagaling ng pakikiramdam ni Kuya Luo sa posisyon niya. Hinuhulaan ang magiging galaw ng bola, pumupunta agad sa tamang posisyon, at kalmadong sinasalo ang bola. Paano ito nangyari? Ito ay isang pambihirang galing sa pakikiramdam, kamay ng grabidad ng black hole, totoo ngang mahusay siya. Masama ito. Nandyan na naman ang paang centrifugal. Tapos na ang oras? Oras na para tapusin ang laro. Bilis! Gumanti tayo. Siya nga ang Diyos ng football. Bumalik kayo sa depensa. Hindi natin siya pwedeng hayaang makatira. Bago matapos ang laro, kulang na lang sa 1 minuto, Team Micheng ay nagpasya ng ibigay ang lahat. Kahit mas marami ang mga manlalaro ng Team Chingcheng, may pag-asa pa kaya silang manalo? Paubos na ang oras para sa Team Micheng. Pilay na ang binti ng lalaking may apelidong Luo. Wala na siyang tsansang tumira. Bantayan niyo ng maigi si Son Peng. Basta't nakatutok kayo sa kanya, hindi na makakakuha ng puntos ang Team Micheng. Bilang isang mahusay na manlalaro, ang depensa ko ay hindi basta-basta lang. Hindi ako naniniwalang kung sino ang may pilay na binti. Ay makakascore pa rin?
Napakagaling. Ang sugatang si Captain Luo biglang lumitaw sa labas ng penalty area ginamit ang ulo para sa layo. Galing ba iyon sa layong 30 kilometro? Isang headshot na tinitira mula sa malayo. Tutuan. Nanalo tayo. Nanalo. Nanalo ang Team Micheng. Ang Captain Luo na may pilay sa binti ay nakagawa ng goal gamit ang ulo upang manalo sa laban. Ito ang unang beses sa laro na nagpakita siya ng galing sa header. Napakakamangha-mangha. Nakuha ng Team Micheng ang kampyonato. Nakuha ang titulong Wuchao na kampiyon. Huwag susuko, huwag bibitaw. Ito ang mismong sikat na linya noon ni Diyos ng bola. Teacher Lan, tingnan mo itong si Captain Luo. Hindi ba parang siya ang dating si Diyos ng bola? Oo. Parehong-pareho talaga. Posible kayang si Captain Luo ang matagal nang nawawalang si Diyos ng bola Luo Meidong. Kuya Luo, nanalo tayo. Ate Wei, kayo ni Kuya Luo. Ano ito? Bakit ka patulala riyan? Sige na, tama na yan. Kuya Luo, narinig ko na si Diyos ng bola. Bukod sa kamanghamanghang laro ng mga paa, ay may isa pang lihim na teknik na hindi basta-basta ginagamit ang wooming header. Iyon ba, yung ginawa mong goal kanina? Ito. Kuya Luo, ngayon, nakuha na natin ang lahat. Panalo na tayo sa Wuchao League Championship. Ngayong nandito na tayo, hindi mo pa rin ba aaminin na ikaw ang football god? Kuya Luo, totoo ba ito? Matagal ko nang sinabi sa inyo. Dahil sa isang aksidente ay nawala ang lahat ng alaala ko bilang si Golden Right Foot. Luo Meidong. Ito. Ang football god ay ang ating team captain? Football god. 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 Paano itong nangyari? Nakakainis? Dapat nahulaan ko ng siyang football god? Kaya pala natalo niya ako. Siya nga ang football god na si Luo Meidong. Brother Key, hanggang dito na lang ang maitutulong ko sa iyo. Butler, bakit ka nandito? Young Master, sabi ni Sir, napakalaki na nang nagasta ninyong pera ng pamilya at gumamit na kayo ng kung ano-anong paraan. Pero hindi nyo pa rin natalo sa Team Micheng. Binigyan nyo lang ng kahihiyan ng Wang family na sikat sa mundo ng football. Napagdesisyonan ni Sir, natanggalan ka ng karapatang magmana ng 30 bilyong dolyar ng Wang family at ititiwalagan na niya bilang anak. Butler, tulungan mo akong makiusap kay tatay. Young Master, wala po akong magagawa rito. Kayo po, umuwi na lang po kayo at kausapin ng tatay nyo. Butler. President Wang? Ay mali. Wang Duoyo. Tapos ka na. Ikaw. Pasok. Sa kabila ng pagpapadala ko kay Chen Wei para tumulong, hindi man lang pala niya kayang talunin sa sipa ang isang lalaking may kapansanan. Puro kayo mga inutil. Azen, ang Captain Luo na ito ay ang matagal nang nawawalang Luo Meidong. 10 taon na at palagi kong sinisisi ang sarili ko dahil hindi ko siya mahanap o maasikaso siya ng maayos. Hindi ko akalain na kusa siyang babalik. Brother Zheng, wag muna nating madaliin ang ating konklusyon. Paano kung ang Captain Luo na ito ay nagpapanggap lamang bilang si Luo Meidong para lang manloko ng mga tao? May punto ka. Subalit, sa paraan ng paglalaro niya, mayroon siyang galing na katulad kay Meidong. Azen, matagal kayong naging magkapareha ni Meidong. Ikaw ang pinakapamilyar sa kanya. Sa tingin mo, paano kaya natin mabe-verify kung tunay ba siya? Ganito, Brother Zheng, sa susunod na mga araw, mag-oorganisa ako ng isang saradong exhibition match. Ako mismo ang mamumuno sa koponan para malaman ang katotohanan tungkol sa batang iyan. Mabuti kung ganoon, Azen, napakaswerte namin dahil ikaw na mismo ang kikilos. Eksakto, ako na rin ang magsisilbing kinatawan ng samahan ng mga manlalaro upang subukin ang husay ng mga batang manlalaro ng Team Micheng. Isang karangalan na makapagbigay ng kahit kaunting tulong sa mundo ng soccer, ginagawa ko lang po ang nararapat. Pero Brother Zheng, mayroon po sana akong isang kahilingan. Ano ang kahilingan mo? Kung mananalo kami, papatunayan nito na peke si Luo Meidong. Ibig sabihin ay nandaraya ang Team Micheng.
Ginamit nila ang ilegal na pagpapatala ng mga manlalaro para makuha ang kampyonato ng Wuchao. Kaya una, dapat kansilahin ang pagiging kampyon ng Team Micheng. Pangalawa, ang lalaking nagngangalang Luo ay dapat habang buhay nang hindi makalaro at ang kupon ng Team Micheng ay dapat buwagin agad. Ano po sa tingin nyo? Sige, hinding-hindi ko papayagang magkaroon ng pandaraya sa ating laro. Luo Meidong, tinitiyak ko na ikaw at ang Team Micheng ay tuluyan ng mapapahamak. Kaya Kuya Luo, sa lahat ng mga taon na nawala ang alaala mo, nagtrabaho ka ba bilang janitor sa Team Micheng? Noon po, nasaktan ng malala ang binti ko at natamaan din ang ulo ko, kaya doon na ako nawalan ng alaala. Pero kung iisipin, dapat pa akong magpasalamat kay Maer dahil kung hindi sa turo niya, mananatili sana akong janitor na hindi makalakad ng maayos. Parang biyaya ng Diyos ng palaro, dinala ka niya sa akin. At dinala ka niya sa Team Micheng. Diyos ng palaro na si Luo Meidong. Wang Duo Yu, anong gagawin mo? Diyos ng palaro, tanggapin niyo po akong apprentice. Hindi ba't galing ka sa mayamang pamilya? Bakit gusto mong magpaturo sa akin? Dahil lagi kaming natatalo sa inyo, ang tatay ko, itinakwil na ako bilang anak. Diyos ng palaro, tanggapin niyo po ako bilang apprentice. Tapat po ang kalooban ko. Sa totoo lang, bata pa lang ako ay bilib na po ako sa inyo. Ang kapal ng mukha mo. Kung totoong bilib ka sa kaniya, bakit ka gumawa ng napakaraming bagay na ikinasama ng Team Micheng? Totoo po ito. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan nyo. Kasama ko ang husay ng idolo ko. Kasama ko ang husay ng idolo ko. Napakakahiya naman. May potensyal din naman ang batang ito. Kung maturuan ng mabuti at mapunta sa tamang landas, magiging mahusay din siyang manlalaro. Kung gusto mong maging apprentice ko, hindi naman imposible, kaya lang, may nauna na akong apprentice. Kung sasabay ka sa kaniya, maging si pangalawang junior brother ka na lang. Walang problema. Gagawin ko ang lahat ng ipapagawa nyo. Tanggapin niyo lang po ako. Dapeng, papakilala ko lang, siya ang iyong pinakamatandang senior brother at siya naman ang iyong pangalawang junior brother. Tawagin mo siyang pinakamatandang senior brother. Pinakamatandang senior brother. Pangalawang junior brother. Simula ngayon, kung paano siya magsasanay, ikaw na ang bahala sa plano ng ensayo niya. Salamat po, Master. Pangalawang junior brother. Tumakbo ka muna ng 50 ikot sa field para sa ensayo ng stamina mo. 50 ikot? Bakit? Ayaw mo bang tumakbo? Ako, tatakbo na po. Hello po. Kailangan ko pang pag-usapan ito sa mga kakampi ko. Kuya Luo, sabi ng sikat na team, gusto raw nila matapos ang kalahating buwan na magkaroon tayo ng isang sikretong laro. Ang sikat na team? Iyong pinamumunuan ng tanyag na manlalarong si Kizen, ang kopo ng iyon. Kapag nakalaro natin sila, siguradong marami tayong matututunan. Ano sa tingin mo, Kuya Luo? Chizen, magkakampi tayo ng maraming taon? Bakit mo kailangan gawin ito? Bakit mo ginawa ito? Kuya Luo, ano yon? hindi pa ayos ang pakiramdam ng binti mo. Baka mas mabuting huwag na lang. Hindi. Tanggapin ang hamon nila. Hindi pa huli ang lahat. Chijen, oras na para ayusin natin ito. Luo Meidong, talagang malakas ang loob mong harapin ako. Chijen, iniisip ko pa rin na matagal tayong naging magkakampi, kaya tapusin natin ng maayos ang laro na ito. Pagkatapos ay sumuko ka na sa mga autoridad. Ang mga nangyari 10 taon na ang nakalipas ay hindi ko na paghihigantihan. Hindi mo na paghihigantihan? Luo Meidong, mapagkunwari ka pa rin hanggang ngayon. Ako, mapagkunwari? Bakit hindi ba? 10 taon na ang nakalipas. Kung hindi dahil sa iyo na kumuha ng posisyon ko bilang pambato at nagpaalis sa akin sa koponan ng Micheng, ang titulong Diyos ng football, dapat ay sa akin iyon. Kinuha mo ang lahat ng nararapat sa akin. 10 taon na ang nakalipas, nagpadala ka ng mga tao para takutin ang mga kalabang manlalaro. Kung hindi dahil sa pagprotekta ko sa iyo, hindi lang sana ikaw natanggal sa koponan ng Micheng, kundi permanente ka pang mapagbabawalan na maglaro at mabubulok sa kulungan. Ginawa ko iyon para sa ikabubuti ng koponan ng Micheng para makuha ang kampunyato. Ang football ay patas na kompetisyon, kakayahan ang kailangan para manalo. Dahil sa mga marurumi mong paraan,
Dinudumihan mo lang ang diwa ng palakasan, dinudumihan mo ang football. Sige, Luo Maydong. Kunwari ay mabuti ka at magaling. Pero huwag mong kakalimutan na hindi na ito gaya ng 10 taon na ang nakalilipas. Hindi ka na rin ang Diyos ng football noon. Maliban na lang kung matatalo mo ako ngayon. Kung hindi, pabubuwagin ko ang buong koponan ng Micheng. Napakasama mo. Sige. Magkita tayo sa loob ng court. Iniisip mo ba talaga na sa tulong ng mga mahihinang kasama mong iyan ay matatalo nyo ang aming star team? Hindi ko talaga alam kung saan nanggagaling ang kumpiyansa mo. Maydong. Ginoong Zheng, Maraming taon na ang lumipas at mukhang hindi ka pa rin nagbabago. Brother Zheng, sakto ang dating mo. Kausapin mo muna ang Captain Luo na ito. Magpapainit muna ako para sa laro. Sige. Magkita tayo sa loob ng court. Brother Zheng, mayroon akong gustong sabihin sa inyo. Maydong, alam ko ang gusto mong sabihin. Huwag kang mag-alala. Ngayong araw sa laro, makakamit mo ang hustisyang hinahanap mo. Para sa laro na ito, andito tayo para matuto. Hindi pwede. Kailangang ibigay natin ang lahat para manalo sa laban. Kuya Luo, mga sikat na manlalaro ang kalaban natin at talagang malalakas sila at saka isang friendly match lang ito. Hindi lang ito basta friendly match. Isa itong mahalagang laban. Kapag natalo tayo, ang Team Micheng ay tuluyan ng mawawala. Master, ano po ang nangyayari? Pagkatapos na ng laban, ko na ipapaliwanag ng maayos sa inyo. Sa ngayon, ang gusto ko lang ay magagawa nating lahat na ibuhos ang buong focus para manalo. Ang Team Micheng ay matagal nating pinaghirapan para makarating dito. Kahit sino pa man. Walang pwedeng magbuwag sa Team Micheng. Tama po, hindi kami papayag. Walang iwanan. At walang susuko. Laban. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Nagkaroon ng pangalawang bali ang binti mo at hindi pa ito lubusang gumagaling. Kung pipilitin mong maglaro ng may painkiller, ang binti mo, sa habang buhay, ay baka hindi na makalakad kailanman. Sigurado ako. Para sa Micheng, para sa hustisya sa football, ito na ang huling pagkakataon. Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon, basta't magbitiw ka lang sa larangan ng football, maaari kong ay consider na dalhin ang grupo nyo sa star team at maging star cleaner doon. Chi Zhen, kung sino ang mananalo o matatalo, malalaman din natin maya-maya. Anong ginagawa nyo? Pumitipit na kayo. Talunin nyo sila. Balik sa depensa. Ang galing. Hindi nga pala basta-basta ang Diyos ng football. Nagawa niya sa maikling panahon na mapagkaisa ang team at maganda na ang kanilang paglalaro. Hayaan nyo lang sila. Pabayaang silang umatake. Ayos. Ganyan ba talaga kayo mang-agaw ng bola? Tama na, huwag na kayong mag-away. Ngayon, kahit paginto pa ang mga binti mo, sisirain ko pa rin iyan? Kuya Luo, ayos lang ba ang binti mo? Ayos lang. Pahinga lang ang kailangan nito. Dahil nabawasan na sila ng isa, lamang tayo ng isang tao, tignan muna natin ang magiging takbo ng laro. Masyado pang bata si Team Micheng dahil talagang gagamitin ni Kizen ang ganitong mga paraan na may kasamang foul para lang makakuha agad ng puntos. Magsisimula na ang tunay na laro. Master, pagbabayarin ko sila para sa inyo.
Lagot, mag-ingat kayo sa kanilang mga taktika. Oh yeah, Ang galing ni Chizen sa paglaro, talagang may kakayahan siya. Kung wala lang problema sa kaniyang pagkatao, isa sana siyang mahusay na manlalaro. Ginamit na ni Kijen ang kaniyang pinakamahusay na talento, ang sipa na tinghuna nakakalagot ng kaluluwa. ang galing, ang galing, ang galing. Magandang laro, magandang laro, magandang laro. Yue, tulungan mo akong pumunta sa locker room. Kasalanan ko ito. Hinayaan kong makahanap ng pagkakataon ng Kizen na iyon. Hindi ko man lang nagawang pagbayarin ang ginawa nila kay Guro. Anong nangyari? Susuko ka na agad kahit kalahati pa lang ang laro? Hindi iyan ang kilala kong ikaw. Guro, Nakita ko ang lahat. Noong first half, lahat kayo ay magaling ang nilaro. Ganito dapat ang isipin natin. Ilang buwan pa lang tayong nag-e-ensayo, pero nakikipagpalit na tayo ng lakas sa star team. Hindi ba't malaking pagunlad iyon? Ang pinakamahalaga sa atin ngayon ay isipin kung paano tayo lalaro sa second half. Kulang sila ng isang tao ngayon, kaya malaki ang ating bentahe. Sa second half, Wang Duoyu, Guro, pumasok ka. Mayroon akong magandang plano. Kung paano lalaro sa second half, naisip ko na iyan. Ang strategy ay 9-0, 1, Iron Bucket Formation. Lahat kayo, manatili sa defensive line. Si Sanpeng lang ang may iwan sa harap. Kapag ang lahat ng kanilang defenders ay nakabantay na sa kanya, sisingit si Wang Duoyu mula sa kanan, ibalik ang bola sa goalkeeper, pagkatapos ay itira ito ng malakas pauna. Tumakbo ka lang pasulong, at kunin ang atensyon ng kanilang defenders para makuha ni Wang Duoyu ang bola at itira ito. Ito ang tinatawag nating wulang bagwa formation. May tiwala ba kayo? Meron po. Micheng, Laban. Luo Meidong naman, Luo Meidong. Wala akong pakialam kung sino ka. Pero bilib na talaga ako sa'yo. Naghihinala na talaga ako. Kung ang binti mo ba ay gawa sa bakal, dapat siguro ay ipasuri iyan sa referee. Ito bang sa'yo ay isang peking binti? Chizen, nakikita ng langit ang bawat ginagawa mo. Ang mga taong walang sportsmanship ay hinding-hindi mananalo sa huli. Ikaw. Malubha ang sugat sa binti ni Luo Meidong at sa koponan ng Micheng ay tanging si Sanpeng na lang ang natitira. Bantayan niyong mabuti ang batang to, huwag niyo siyang hayaang makasipa. isang sikat na football star. Pinahahalagahan ng gito ang isang tulad kong si San. Nakakahiya naman. Halika rito, bida sa football. Subukan mong agawin. Ikaw na bata na kinalimutan ng Wang family, nagawa mo pang lumipat sa koponan ng Micheng. Ano ba, nauto ka ba ng husto ni Luo Meidong? Bit-bit mo ang bola, pero tumatakbo ka papunta sa sarili mong goal. Pusta ko, hindi ka mangangahas lumapit. Halika rito. Sige, parating na ako. Mga bro, sugod, agawin ang bola at itira na agad. Ang teknik na Bai Hua Jiao ni Wang Duoyu ay napakagaling gamitin sa dribbling. Ang taong ito, bakit kasing dulas siya ng palos? Tinatawag itong paru-paro. Alam mo ba yon? Ang teknik na Bai Hua Jiao ni Duoyu ay sadyang napakahusay pagdating sa dribbling. Bakit niyo ba ako sinusundan lahat? Bantayan niyo siya. Malapit na. Hindi maaari. Bantayan niyo si Sun Peng.
Hindi na gumagana ang mga binti ng may apelidong Luo. Harangan niyo si Sun Peng para hindi sila makasipa ng goal. Ipasa mo ang bola. Halika na! Para sa huling tinghuvali ng buhay ko. Maydong, nasa huling sipa mo na ang lahat. Pasok ang bola. Nakagol pa rin siya? Binti pa ba ng tao yan? Napakagaling ni Team Micheng. Referee. Kuya Luo, ang binti mo. Master, bakit aalis na kayo sa laro? Dahil ba sa sakit ng binti nyo at hindi nyo na kaya? Pero Master, kagagamit nyo lang kanina ng Ting Ho shot. Sagad na ang lakas ko. Malamang ito na ang huling pagkakataon na mapapanood nyo ako sa field. Nagagamit ng Ting Ho shot. 3 beses nang nabali ang binti ko at kanina ay kailangan pang inyeksyonan ng gamot para lang makayanan kong maglaro. Hindi sigurado kung makakalakad pa ako sa buong buhay ko. Ang laban na ito, malamang ay ang huli nating pagsasama sa laro. Matanda na ako, kahit nagsayang ako ng 10 taon. Maraming salamat sa inyo dahil tinupad nyo ang hiling ko. Sa susunod ang Team Micheng ay ipinapasa ko na sa inyo. Pero Master, kapag wala kayo, hindi namin matatalo ang Star Team. Daping. Duoyo. Natatandaan nyo ba ang sinabi ko sa inyo? Magtiwala kayo sa sarili nyo. Kaya nyo iyan. Gaya ko noong una, lahat kayo ay pwedeng maging Diyos ng bola. Maniwala sa sarili nyo dahil lahat tayo ay pwedeng maging kampiyon. Tama ang sinabi ni Master. Ang itinuro niya sa atin ay ang sentro ng pagiging tunay na atleta. Basta magsumikap tayo, lahat tayo ay pwedeng maging idolo sa basketball. Huwag nating iwan ang isa't isa. At huwag susuko. Siguradong mananalo tayo sa laro. Laban! Laban. Magpalit na kayo ng tao. Parang gumagawa lang ng pelikula? Maglalaro pa ba kayo o hindi? Referee, wala ka bang gagawin? Nagmamadali ka na bang matalo? Sisimulan na namin ngayon. Tara! Yue, sa lahat ng taon na binantayan mo ang koponan, napagod ka talaga, salamat. Kuya Luo, hindi po ako napagod. Nagkasama-sama kaming lahat dahil sa iyo bilang idolo sa basketball, kaya tayo nagkaisa. Sa loob ng maraming taon, kung wala ang iyong dedikasyon sa laro, hindi namin kakayaning magpatuloy. Sa totoo lang ngayon, binitawan ko na ang titulong pagiging idolo. Nang binitawan ko iyon, doon ko lang talaga nahanap at buong pusong naitapat sa sarili ang tunay na halaga ng basketball. Maydong, Brother Zheng, ngayong araw, pinahanga mo talaga ako. Dahil sa ipinakita mo ngayon, ikaw na ang tunay na hari ng court. Brother Zheng, huwag ka munang magsalita. Panuorin natin ang laro ng mga kabataang ito. Sige po. Nakakainis. Luo Maydong, anong klaseng pampagana ang ibinigay mo sa mga batang ito? Sige. Bantayan niyo si Sun Peng. Bantayan niyo si Sun Peng. Bilisan niyo. Ikaw, Wang Duoyu.
Buisit, may lakas pa ang dalawang ito. Mag-focus ka. Ting Hu Mandarin duck kick. Pumasok. Tagumpay tayo. Nagtagumpay tayo. Luo Maydong. Mahusay ka talaga. Nagkataon lang na tama ang hinala mo. Pero huwag kang mag-alala. Hanggat narito ako ang magiging habang buhay mong bangungot. At ang Team Micheng ninyo, siguradong mabubuwag sa susunod na pagkakataon. Susunod na pagkakataon? Wala nang susunod pa. Brother Zheng, Inimbestigahan ko na ang lahat. 10 taon na ang nakalipas, ikaw ang palihim na sumira sa kanang binti ni Maydong, dahilan kaya siya nawalan ng alaala at nawala. Bago ang laban sa Qingcheng matapos ang 10 taon, ikaw din, ang muling sumakit kay Maydong. Chizen, ginebs mo si Maydong, kasangkot ka rin sa pustahan sa football, at iligal na pagkontrol sa mga manlalaro. Sa laban ngayong araw, tuluyang nabunyag ang iyong masamang intensyon. Ngayon, ilalayo ka na ng mga otoridad. Ang pagkakaroon ng taong katulad mo ay isang malaking kawalan sa football at kahihiyan sa mundo ng sports. Ilayo siya. bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ako ang hari ng football. Maydong, sa nakalipas na mga taon, pasensya ka na sa iyong pinagdaanan. Sinabi ko naman sa iyo na ang football ngayon ay magbibigay sa iyo ng patas na kasagutan. Ginoong Zheng, sa tingin ko, nahanap ko na ang matagal ko nang hinahanap. Maydong, nais kitang imbitahan bilang coach at maging kinatawan ng Wuchao para katawanin ang Team Micheng at lumaban sa isang tunay na pambansang liga ng football. Ano sa tingin mo? Siyempre, ayos po iyan. Sige, galingan nyo. Galingan natin. Laban tayo. Laban tayo. Kaya natin ito. Sa buong bansa, pambansang liga? Sa pambansang liga.